Ano nga ba talagang ibig sabihin ng viral bimbi sa Itbulaga kung nakatambay ka sa TikTok, Facebook Reels, or X na formerly Twitter nitong mga nakarang araw? Imposibleng hindi mo nadaanan ang viral clip ng tinaguriang Maybe o Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap sa Bulaga ang segment ng Itbulaga. Ang simpleng biruan na humantong sa pagkanta ni Raisa ng classical na hit song na ito at ang sagot ni Bimbi. No, ano nga ba at bakit nag-iwan ng malaking kilig at chika sa buong pambansang Davercad? So ang kwentong yan ay pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, let's watch this video clip. Akala ko may boyfriend ka na. Wala pa po. Pero sasabihin mo sa akin pag may boyfriend ka na, okay? Pangako ko po. Maghahanap pa po ako ng Mr. Dreamboy. Mr. Dreamboy. Ano kaya ang nasa isip ko? Video clip. Mr. Dreamboy. So, ano nga? Mr. Dreamboy. Lagi kang nasa panaginip ko. Tatay, huwag ka na umalis. O sige, hindi na ako aalis. Halika na dito. I love you, Tay. I love you too. Wow. Yay! Raisa, ako ba talaga dream boy mo? Tanong mo naman siya, di ba wala naman siya siya? Uy, Mr. Tanong mo naman siya. Mr. Dreamboy, Mr. Dreamboy. Ano ba ang iyong itulong? Mr. Dreamboy. Sana'y masabi ko sa'yo ang natatagong lihim ko. Ikaw tanging Dreamboy ko. Dreamboy ko. Ikaw tanging Dreamboy ko. Right away! Halika na dito. Pwede ba i-resign mo kunyari spoken part of the song? Dami niyo po pinapagawa, ma'am. Sa kanila hindi niyo po pinagawa yun, ma'am. Teacher ako rito. Okay po. Yung isang line na gusto ko yun. Alin Sana po? masabi ko sa'yo. Sana'y masabi ko sa'yo, ang tinatagong lihim ko, ikaw ang dream boy ko. Okay na, ma'am. Sinasabi mo ba sa kanya yun o pinaulit lang sa'yo? Ito ba yan? May meaning ba yan? Galing sa puso mo. Oh, Galing sa puso? Kasi parang ni-recite mo lang eh. Sabi niyo po i-recite, ma'am. Hindi. Ang kanta ay para ka rin nakikipag-usap talaga. Pakita mo nga, ma. Pakita mo nga, ma. Pakita mo nga. Ano po ba? Sana yung masabi ko sa'yo. Ay, hindi po. Hindi mo sabihin ko. Ayun, oh. Hindi naman siya. Request sa akin yung dalawa. Tikman niyo na. Ganun ha. With feelings. Okay po. Ano to, isasali natin sa urian. Okay po. Bimbi, Yes. sana masabi ko sa'yo, Lulu, teka lang. yung natatagong lihim ko, ikaw ang Mr. Dreamboy ko. Okay na po. Ganda. Ganda naman. Oo. Dapat si Dreamboy may sagot. Ano masasabi mo? Actions speak louder than words. What? Mr. Dreamboy. Ano kaya ang nasa isip ko? Mr. Dreamboy. Mr. Dreamboy. Thank you po, ma'am. Hindi na ako. Thank you po. Kinikilig Jennifer eh. So ano nga ba ang kwento sa likod ng mga litanya? Nagsimula ang lahat sa asaran ng mga host habang nasa gitna ng segment. Dinagdag pa ang hirit ng audience at mga co-host na kantay ni Raisa ang mga linyang nagpapahayag ng lihim na pagtingin. Ang sikat na mga linyang nagmula sa awiting Mr. Dreamboy na orihinal na inawit ni April Boy Regino na sanay magsabi ko sa'yo ang tinatanging ito yung lyrics sabi dyan. Sana'y masabi ko sa'yo ang tinatanging lihim ko. Ikaw ang tanging dream boy ko. Bagamat dinaan sa tawa at pabirong acting, ramdam ng mga manonood ang tindi ng chemistry ng dalawa. Sa una, nakilala ng publiko noong mga bata pa sa pelikulang My Little Bossing na 2013 nang tanungin o hilingin ng reaksyon si Bimbi kung ano ang kanyang masasabi sa naging pahayag at kanta ni Raisa. Pumasok ang iconic niyang linyang action speaks louder than words, which is ano nga bang ibig ipahiwatig ng dalawa. Mula kasi sa panig ni Raisa May, the playful yet nostalgic banter. Para kay Raisa May, ang pagbigkas at pagkanta ng linyang yon ay isang perpektong halimbawa ng kanyang kahusayan bilang isang komedyante at host na lumaki sa harap ng kamera. Alam niya kung paano kilitiin ang audience. Gayunpaman, sa pananaw ng Gen Z netizen, may halong nostalgia ang moment. Pinapakita nito ang kanyang komportableng relasyon kay Bimbi matapos ang mahabang panahon. Mula naman sa panig ni Bimbi, the gentleman's smooth comeback. Ang pahayag ni Bimbi na actions speak louder than words ay nagbigay ng napakalaking K-drama hero vibes. Sa halip na magbigay ng direkta, o hindi na umiiwas sa asaran, pinili ni Bimbi ang isang pahayag na nangangulugang hindi lang ang
salita na susukat ang intensyon. Pinapahiwatig nito na ang anumang sabihin sa harap ng kamera, ang tunay na pagpapahalaga, paggalang at pagtingin ay nakikita sa kung paano mo tratuhin ang isang tao sa totoong buhay. Matured ang respectful, pinapakita rin ito ang kanyang pagiging charmer at magalang, katangian na madalas na napapansin sa kanyang mga nag-host sa Eat Bulaga. Bakit ganun na lamang kapatok sa Gen Z at millennial viewers? Kasi meron silang tinatawag na organic nostalgia. Matapos ang mahigit isang dekada mula nung sila po ay may Little Bossing, nakikita ng publiko ang paglaki ng dalawa mula sa child star patungo sa pagiging ganap na mga young adults. Unscripted magic tulad ng sikat na Aldab phenomenon noon ay ang kilig sa Maybe ay nagmula sa natural at hindi pilit na mga hirit. So yung sinasabi dito ni Beam na actions speak louder than words ay ginawa po siyang memeability. Ang hirit ni Bimbi ay mabilis na naging soundbite at caption ng mga TikTok edits kung saan ginawa ng fan-made videos ang bawat tingin, galaw ng dalawa habang nasa set. So, yung showbiz culture phenomena ng Maybe or Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap ay hindi na bago sa industriya ng kulturang Pilipino. Ngunit mayroon tong natatanging katangian kung ikukumpara sa mga naunang sikat na love teams. Ang Maybe versus Aldab or Alden Richards at Maine Mendoza at ang pagkakatulad ay parehong isinilang sa pambansang tanghalian sa Eat Bulaga. Tulad ng Aldab noong 2015, ang Maybe ay nagmula sa unscripted at organic na palitan ng hirit asaran sa gitna ng live broadcast na hindi pinlano ng mga tagapagsulat. Ang pagkakaiba ng Aldab ay nakatutok sa split screen at mala fairy tales na distansya noong simula. Ang Maybe naman ay nakatutok sa shared childhood memory at matagal ng pagkakakilala bago pa naging love team. So yun yung kanilang pagkakaiba. Kung si Aldab, si Alden at si Yaya Dab or Alden and Maine Mendoza, sila po ay nasa split screen. Ang Maybe naman po, ang pinag-shared po sila ng kanilang childhood friendship. Doon yung childhood memories po nila. So sa Maybe versus Katniel naman, so yun po yung ilan sa mga pinag-uusapan ngayon sa buong social media world, ano. So marami pong mga talaga namang Gen Z ang tuwang-tuwa, no, sa mga nakikita natin dito po kay Miss Raisa May Dizon at kay Mr. Bimbi Aquino Yap. Pero yun nga, naging iconic na rin at parang nagiging nostalgic din sa mga manonood yung kantang yung awitin nilang Mr. Dreamboy. Kasi nga, 'di ba, parang matagal sa unang pagkakataon yung video na pinanood ko po sa inyo is kinanta po yun ni Raisa May nung siya po ay bata pa. Noong gines niya si Bimbi Aquino doon sa kanyang Raisa May show. So, nung ibinalik yun, na talagang nagbabalik at talagang pinapakita nito na nagkaroon po ng sequel yung kanilang love team, ano, at yung kanilang pagsasama doon po sa kanilang My Little Bossing movie. Kaya naman hanggang sa ngayon ay talagang tinatangkilik at mayroon pa pong mga naglalabasang news na dahil po si Bimbi ay pumirma na, no, nakipag-usap na yung kanyang ina sa Cornerstone at sa ABS-CBN dahil nga parang mas isusulong, no, yung talent ni Bimbi sa pagkanta, ipapasok siya sa Cornerstone kung saan nandoon din po ang ilan sa mga singers ng ABS-CBN. So pinatunayan ng mga balita na inilabas ko po sa inyo na nagpapatuloy pa rin po, no, yung ugnayan ng ABS at ni Chris. Hindi naman po ibig sabihin na nasa TV5 ngayon si Bimbi ay talagang hindi na siya connected sa ABS-CBN. So yun yung bagong journey at ang bulong-bulungan dahil nga po nagte-trending ito pong kanta na Mr. Dreamboy nitong si Raisa May at saka si Bimbi, bubuhayin po sila, no, ng panibagong parang magkakaroon, re-reinvent yung kantang ito ni Raisa at saka ni Bimbi. Baka ito na yung pinakakauna-una ang gagawin nila at katuparan dun sa mga request ng mga Maybe fans at Tribeam International na magkaroon sila ng music video na habang kinakanta nila tong Mr. Dreamboy. And I think this is really malaking proyekto po para kay Raisa at kay Bim. At maganda, parang opening salvo po yan sa pagpapakilala kay Bimbi bilang pinakabagong singers ng Cornerstone. So, yun yung ilan sa mga ganap, no, na talagang nagpakilig sa buong social media world, sa TikTok, sa mga Reddit, sa Twitter, no, na talagang sila po talaga yung trending topic. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's
Isa sa pinakamalaki at pinakamagandang news na natanggap ngayon ng Maybe Tandem, no, na marami daw di umanong mga producers and directors na parang inaawitan itong si Raisa at saka si Bimbi ng pinakabago nilang magiging project together. So kaya naman syempre hindi rin maaalis sa mga fans na ikumpara, no, ito pong Maybe Tandem sa ilang mga sumikat na mga love team dito sa Pilipinas. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. Before that, if you haven't subscribed yet, yung pop culture phenomenon ng Maybe o Raisa Maydison at Bimbi Aquino Yap ay hindi na bago sa industriya ng kulturang Pilipino. Ngunit mayroon itong natatanging katangian kung ikukumpara sa mga naunang sikat na love team. So hindi na tayo lalayo. Number 1 ang Maybe versus Aldab or Alden Richards at Maine Mendoza. Ang pagkakatulad parehong isinilang sa pambansang tanghalian ng Itbulaga. Tulad ng Aldab 2015, ang Maybe ay nagmula sa unscripted at organic na palitan ng hirit at asaran sa gitna ng live broadcast na hindi pinlano ng mga tagapagsulat. So ano nga ba yung pagkakaiba? Ang Aldab ay nakatutok sa split screen at malapiri tales na distansya noong simula, at ang Maybe naman ay nakatutok sa shared childhood memory at matagal ng pagkakakilala bago pa naging love team. And of course, syempre, hindi na rin po mawawala ang Maybe versus Katniel, Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ang pagkakatulad nila, parehas lumaki sa harap ng publiko. Nakita ng mga manonood ang kanilang transition mula sa pagiging child star o teen star tungo sa pagiging young adults. So, ang Katniel ay sadyang binuo ng network bilang isang traditional teleserye love team na may scripted narrative romantic branding. Ang Maybe naman ay mas nakasalalay sa spontaneous comedy banter at reality variety vibe. Kung ang Maybe at versus Kemerald, ito na Kim Chu at Gerald Anderson. Ang pagkakatulad, parehong nagsimula sa magkaibang background o estado na pinagsama ng isang reality, variety setup tulad ng Pinoy Big Brother. Para sa Kemerald at Itbulaga, may Little Bossing para sa Maybe. So may mga halong high society ang masa, contrast, and Maybe dahil sa magkaibang background ng pamilya ni Bimbi at Raisa na nagbibigay ng kakaibang dynamics sa kanilang palitan ng hirit. So bakit nga ba tumatak ang Maybe dynamics? Ang lakas ng Maybe ay nakasalalay sa tinatawag na marketing, dahil napanood ng publiko ang dalawa noong 2013 bilang mga bata, sa kanilang muling pagtatagpo pagkalipas ng isang dekada ay nagdudulot ng pakiramdam ng paglaki rin ng audience, kasabay ng audience, Hindi ito pilit romantikong tambalan kundi isang masayang samahan na may halong asaran, paggalang at natural na chemistry. Kaya naman may mga bali-balita nga na parang ang Maybe po ang top priority ngayon ng ilang mga producers and directors na inoofera ng mga projects, kasi sabihin na po natin na hindi na rin naman talaga ganun wala na po ang Katniel kasi nabuwag na dahil nagkahiwalay na yung kanilang relationship. Tapos wala na rin po ang Jaydin, 'di ba? Ngayon po ang pinanonood ngayon ay si yung pinakabagong tambalan nga na ni Miss Catherine Bernardo at saka po nung kapartner po ni Nadine, na si James Reid, 'di ba? At the same time, wala na rin po ang Aldab dahil nag-asawa na si Maine. Si Alden naman nasa ibang network. So wala na pong pagkakataon para po mag-crossover siya sa TV5 dahil na rin po sa kanyang kontrata. So dahil po dito, talaga namang umiingay po ang pangalan ng Maybe. At ito po ay ginagamit na malaking oportunidad para po talagang mas mabigyan at mabigyan ng biggest break, ang tambalang ito. Ang hinaharap ng Maybe, ano nga ba ang pinaka-future ng Maybe sa ngayon? Ang industriyang Pinoy ang muling pag-usbong ng tambalang Maybe mula sa kanilang iconic na pagsasama sa May Little Bossing noong 2013 hanggang sa viral moment sila sa Itbulaga ay nagpapakita ng natatanging ningning ang tambalang ito sa mata ng publiko. Ngunit kung titignan ay may mas malawak na larangan na lokal na showbiz. Ano na nga ba ang potensyal na hinaharap ng Maybe Tandem? Paglampas ng formulang traditional love team sa industriya ng telebisyon sa Pilipinas. Madalas, ikinakahon ang mga love team sa romantikong drama ng pag-aarte sa teleserye, upilit o pagpapanggap na may mga tunay na relasyon sa likod ng kamera. Ang lakas ng Maybe ay hindi nakabase sa pilit na romance, kundi sa kanilang unscripted comedy dynamics, platonic intimacy at komportableng asaran. Mas may hinaharap ang Maybe kung mananatili sila sa larangan ng variety hosting and reality content at lifestyle talk shows. Ang kanilang magkaibang background at estilo ng pananalita ay nagbibigay ng pambihirang timpla sa patangalihang telebisyon. So yung kanilang nostalgic factor, ang pagiging relatable sa Gen Z, ay nakikita ng audience ang Maybe bilang mga artistang lumaki kasabay nila.
Para sa Gen Z at millennial viewers, ang pagsubaybay sa kanila ay hindi lang tungkol sa kilig. Ito ay pagbabalik sa nakaraan, 'di ba? Habang patuloy na tumatanda at nagiging mas mature ang dalawa sa larangan ng hosting, maaaring sila'y maging boses ng kanilang henerasyon sa pamamagitan ng podcast, digital shows, or out of studio segments kung saan ipinapakita ang kanilang tunay na personalidad. So, ang hamon sa kanilang career paths, bagamat napakalakas ng suporta ng netizen ngayon, may hamon din na kailangan harapin ng dalawa. Hiwalay na identity. Parehong may malakas na sariling pangalan sina Raisa at Bimbi. Si Raisa sa isang subok na komedyante at batikang host ng Eat Bulaga, habang si Bimbi naman ay nagpapakita ng potential talk host, hosting at public engagement. So dahil dito, meron pong limitation sa kanilang love team branding. Kung pipilitin silang gawin ang isang seryosong romantikong tambalan sa mga pelikula o teleserye, baka mawala ang natural at organic na karisma. Ito yung dahilan kung bakit sila kinaiinggitan ngayon ng tao. May mga nagpapalaking potential ang maybe na maging isang pangmatagalang hosting duo o variety entertainment team. Tulad ng mga tanyag na magkapares sa usaping komedya at pananghalian hanggat nananatili ang kanilang respeto, pagiging natural at magandang samahan, mananatili silang sariwang hangin sa industriya ng showbiz. Si Raisa May Dizon Bimbi nagpakilig sa Eat Bulaga. Ang bidyong ito ay nagpapakita ng nakakakilig na reunion at natural na chemistry ng tambalang maybe na naging dahilan ng kanilang instant love team buzz sa publiko. Ito marahil lang isa sa mga karakter ng maybe kung bakit marami po mga directors, marami mga producers ang inaay. Ito pong si Bimbi at saka si Raisa May. So parang ito na po yung simula na talagang magsisimula na yung mga malalaking projects. For the longest time na si Raisa po hindi ino-offera niyan. Pero nung dumating si Bimbi sa kanyang buhay, parang mas lumawak yung network, parang mas maraming naging interesado kasi nakita nila na may spark, tapos hindi kailangan pilitin kasi it comes out naturally. Kaya naman mas marami pa po tayong aabangan kay Raisa at kay Bimbi. Abang-abang lang tayo. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for Hello po sa lahat po ng mga Dover Cats at sa lahat ng mga Maybe fans, Maybe International at Rybeam fans, no? Bakit nga ba sa isang video ay tila naniniguro si Bimbi kay Raisa May Dizon sa Eat Bulaga? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, Sang Kadaver Cats sa tambuong TikTok ecosystem nitong nakaraang Martes nang magkaroon ng panibagong high-octane kilig moment sa Eat Bulaga habang nasa barangay segment si Raisa May Dizon para maghatid ng saya at papremyo sa masa bilang isang nagpakawala ng isang linya na patungkol sa isa sa mga tanyag at matagal ng sponsor ng programa, ang Jolly Canned Vegetable and Fruits Jolly Food Line. Sa gitna ng palitan ng hirit sa barangay, na itanong ang mga linyang ito, panoorin natin. Magselos. Yes, Bim! Para kanino yung Johnny Love mo? Para sa mga Dover Cats natin! Sa mga Dover Cats natin! Dito sa studio at sa barangay! Para kanino ba ang Jolly mo? Yan ang simpleng tanong na ito na agad na kumalat at nagdulot ng simple at malaking reaksyon sa studio. Sa tulong ng split screen setup ng Eat Bulaga, agad na nahuli ng camera ang reaksyon ni Bimbi Aquino Yap na nasa mismong TV studio. Sa halip na tumawa lang o manahimik, ay nagpasabog si Bimbi ng mga linyang tila naniniguro at humihingi ng malinaw na sagot mula kay Raisa kung para kanino nga ba ang pinapatama ang pakilig ng salitang yon. Yun yung The Jolly Split Screen, The Barangay Locations TV Studio, tapos si Raisa May Dizon and Bimbi Aquino, para kanino, ganyan. So, yung kanilang chronology of the moment and scenario breakdown upang lubos na maunawa ng kontrobersyal at nakakakilig na palitan na ito, ay mahalagang balikan ang mismong konteksto ng segment. So, ito na yung setup. Si Raisa May Dizon ay kilalang napakahusay na live barangay hosting. Sa gitna ng kanyang pakikipag-usap sa mga residents at pagbanggit sa brand sponsor na Jolly, ginamit niya ang kanyang natural na komedya upang magpasok ng banat. Si Jolly wordplay, ang salitang Jolly ay may dalawang kahulugan. Sa kontekstong ito, ang mismong brand product or Jolly Mushroom Corn Fruits at ang emosyon ng pagiging masaya, may inspirasyon o kinikilig sa isang tao. Sa mismong segundo na binigkas ni Raisa ang tanong na para kanino ba ang Jolly mo, ang buong studio mula sa audience hanggang sa mga co-hosts na sina TBJ, Jose, Alan K at agad na nagsigawan at tinuro ang split screen kung saan nakatitig si Bimbi, no? So ito yung Bimbi's possessive, napaka-possessive niya or pagsisiguros reaction. Hindi umatras si Bimbi sa pamamagitan ng mikropono, ay pinakita niya ang isang reaksyon na ayon sa netizen ay napaka-cute na naniniguro. Ang kanyang tingin ay tugon na nagpapahiwatig na dapat ay sa kanya lang ipinatatama ni Raisa ang anumang pakilig or Jolly moment.
So ano nga ba yung nais ipakahulugan ni Bimbi o yung ano yung naging obserbasyon ng mga netizen? Ang mga netizen kasi sa TikTok at X, Facebook Reels ay mayroon ding iba't ibang interpretasyon na naging galaw at pananalita ni Bimbi sa split screen. So sabi po dyan, sabi ng mga obserbasyon, sabi ng netizen, Bimbi naniniguro behavior. Sabi dyan, main character energy, ayaw niyang maging option lang. Gusto niya sure. So yun yung ilan sa mga ibig sabihin. Soap terror realism, na cuddle protect made si Bimbi bigla. And variety show mastery, marunong siyang humawak ng momentum at kilig. And genuine chemistry, din na to acting, parang totoong nagsiselos, nagtaka. And of course, the main character territorialism. Sa pananaw ng Gen Z viewers, ang ginawa ni Bimbi ay isang halimbawa ng soft, jealousy, playful possession. Ayaw ni Bimbi na ang salitang jolly o inspirasyon ni Raisa ay mapunta sa iba o maging pangkalahatan lamang. Nais niyang linawin na sa harap ng milyong-milyong manonood na kapag usaping kilig sa Itbulaga, ang pangalang Bimbi dapat ang tanging sagot, no? And of course, yung kanilang growth in confidence and hosting dynamics. Ipinakita rin nito na mabilis na pag-unlad ni Bimbi bilang isang TV personality kasi dati ay tahimik at formal si Bimbi, ngunit ngayon ay marunong na siyang sumabay sa mabilisang kantsawan sa Itbulaga. Ang kanyang pagnanais na maniguro ay nagbibigay ng mataas na entertainment value dahil hindi inaasahan ng audience na magiging ganun kadirek ang kanyang sagot. And of course, the power of mutual respect. Kahit na may halong asara, napapansin ng netizen na nananatiling magalang si Bimbi. Ang kanyang pagsisiguro ay hindi nakakairita or overbearing. Sa halip ito ay lumalabas na sweet, gentleman at nakakakilig. And brand interrogation or commercial impact, the Jolly effect. Bukod sa usaping kilig, ang pangyayaring ito ay isang masterclass sa natural navigation, seamless product placement. Sa halip na magbasa lamang ng spiel or teleprompter, nagawa ni Raisa May at Bimbi na gawing pambansang usapin ang pangalan na brand na Jolly. High ROI for advertiser. Ang mga ganitong organic moments ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga kumpanya ang mag-sponsor ng Itbulaga. At ang brand name ay hindi lang naririnig, ito ay nagiging bahagi ng emosyon at kilig ng mga manonood. So, dito po sa Gen Z brand recall, dahil nag-viral ang clip sa TikTok, ang brand na Jolly ay nagkaroon ng napakataas na recall sa mga kabataang nanonood sa karaniwang hindi nanonood ng tradisyonal na TV commercial. So, ang comprehensive commentaries ay Gen Z noontime culture perspective. Ang Maybe Tandem ay patuloy na nagpapatunay na ang totoong karisma sa telebisyon ay hindi nabibili o nai-script. The evolution from child star to screen partner. Ang nakikita natin ngayon ay sa pagitan ni Raisa May at Bimbi ay bunga ng mahabang taon ng pagkakakilala dahil komportable sila sa isa't isa. Madali para sa kanilang magtapon ng linya tulad ng Jolly Spiel at pagsisiguro. Noontime television ship, ipinapakita ng Itbulaga na ang modernong pananghalian ay kailangan maging interactive, mabilis at nakatutok sa emosyon ng publiko. Ang paggamit ng split screen para hulihin ng instant reactions ay nananatiling isa sa pinakamalakas na armas ng palabas. So ang naganap noong Martes sa pagitan ni Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap ay patungkol sa sponsor ng Jolly sa isang perpektong timpla ng kilig, entertainment at viral social media content at epektibong brand advertising. Ang pagsisiguro ni Bimbi ay kay Raisa ay hindi lang nagdulot ng hiyawan sa buong studio at libo-libong komento sa internet, kundi maging sa lahat ng mga Gen Z and millennials na mga brands at sa lahat ng mga viewers po nila sa noontime program. Dahil ipinakita lang naman dito ni Bimbi na kaya niya po na makipag-banter dito po kay Raisa kahit sa kabilang barangay. And that's it for today. For more Aba, ito na yung isa sa pinakamagandang news na natanggap ng Itbulaga sa ngayon, that even ito pong si Miss Jenny Perry na isa sa mga producer at isa sa mga pinaka-executive na matatawag sa Itbulaga ay talaga namang namangha sa mga naganap, no? Kasi ang paano nga ba pinalakas? At meron po kasi silang sinabi kanina na magbabalik, na hinulaan po ng maraming mga netizen kung sino nga ba, ano nga ba. At ngayon ay dahil po sa pagpapakita or pag-init ng pagtanggap ng tao dahil dito kay Raisa at kay Mr. Bimbi Aquino Yap, kaya daw ito nagbalik. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya. But before that, if you haven't subscribed, showbiz updates, eto na. Sa larangan ng Philippine Daytime sa telebisyon, hindi lang sa rating sa TV at views sa TikTok ang labanan, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay ang advertisers' confidence. Nitong mga nakaraang buwan, naging saksi ang buong industriya na sa muling paglakas ng commercial power ng Itbulaga, ang pinakamatagal at pinakapundasyong noontime show sa bansa. Isa sa pinakamalaking balita sa advertising community ay ang matagumpay na pagbabalik ng mga dambuhalang brand sponsor tulad ng pambansang paborito at global beverages giant na Coca-Cola, na matagal ding naging
naging salit-salit o nawala sa ad spot ng show. Ano nga ba ang nagtulak sa pagbabalik na ito? Bukod sa matatag, malinis at mapagkakatiwalaang reputasyon ng programa, ang tinuguro ang maybe effect, ang hindi inaasahan ngunit napakalakas na love team, no, fenomeno ni Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap ang naging huling pyesa para muling maakit ang mga top tier advertisers. No, ito po yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon na parang nung uminga yung pangalan ni Raisa May tsaka ni Bimbi, ang dami, may mga advertisers kasi talaga na nag-back out na mula po nung lumipat ang Eat Bulaga sa TV5 kasi alam naman natin na hindi po ganun kalawak ang reach ng TV5. Hindi po katulad nung sila po ay nasa GMA, 'di ba? Nawala po ang Pure Gold, nawala ang ito pong Coca-Cola na matagal po nilang sponsor. At aminin man natin o hindi, marami na rin po talagang parang nakikita po natin na hindi na po ganun kalakas ang pre-TV. 'Di ba? Talagang buo, parang halos lahat ng tao ay nanonood na sa mga streaming platform like Netflix, sa mga YouTube, sa mga social media platforms. Kaya ang dahilan kung bakit may mga sponsors na nagpo-pull out ng kanilang mga ads, no, or umaalis sila bilang sponsor ng isang programa dahil mas nagfo-focus sila sa mga social media platform at sa mga streaming platform. Kaya medyo humina talaga ang pre-TV. Kaya kung mapapansin niyo kung panonoorin niyo ang It's Showtime, napakaliit lang po ng ng pinamimigay nila kumpara sa Eat Bulaga na gumagastos sila ng almost 50,000 to 80,000 ang pinamimigay araw-araw. At lahat ng yon ay binubunot po yun sa mga sponsors. Kaya naman dahil po sa isang napakalaki or giant sponsors na matatawag ng Eat Bulaga, nagkaroon po ng malaking selebrasyon, dahil sa mundo po kasi ng media buying, ang kumpanya ay hindi lang bumibili ng 30-second airtime slot. Bumibili rin sila ng brand association. Ibig sabihin, kung saan ipinapalabas ang ad ng isang brand, doon din nakakabit ang kanilang pangalan. So, kaya naman syempre, meron silang tinatawag na brand safety at public trust sa nakalipas na ilang taon nananatiling safe space para sa pamilyang Pilipino ang Eat Bulaga. Ang formula nito ay nakasalalay sa pagtulong sa masa, malinis na komedya at paggalang sa mga manonood. Sa kabilang bandang, ilang katapat na noontime show ay madalas na nakakaharap ng mga usaping pampubliko, kontrobersya ng mga host, paglabag sa MTRCB guidelines na nagiging sanhi ng panandali ang pag-aalangan ng mga malalaking korporasyon. So, isa rin sa mga sinasabing dahilan, multi-generational reach. Hindi lang kasi pampamilya ang reach ng Eat Bulaga. Mula sa lolo-lola na nanonood sa TV ng tanghalian hanggang sa mga Gen Z at Alpha na nakatutok sa TikTok at Facebook Reels sa gabi. Nakatumbok ng show ang buong demograpiko ng gustong maabot ng Coca-Cola. And of course, syempre, hindi rin po mawawala sa mga biggest reason ang maybe phenomenon. Hindi may kakailan ang pagpasok at madalas sa paglitaw ni Bimbi Aquino Yap kasama ang kanyang childhood screen partner na si Raisa May Dizon ay nagbigay din ng panibagong viral energy sa show. Aminin man natin yan o hindi, 'di ba? Dahil na yung kanilang nung magkasama silang dalawa noong mga panahon na sila po ay nagkaroon ng movie, tinitignan sila bilang mga bata na pagkalipas ng mahigit na isang dekada ng kanilang muling pagtatagpo sa Bulagaan at iba pang segment ay nagdulot ng tinatawag na gold mine nostalgia. Nakikita ng Gen Z at millennials sa kanila ang sarili nilang paglaki. So dahil po dito, sinasabi rin na yung kanilang banter, 'di ba? Very organic, very unscripted. Ang mga palitan nila ng hirit tulad ng pagkanta ni Raisa ng romantic lines and classy ngunit pambihirang sagot ni Bimbi, 'di ba? Ay hindi mukhang pilit o dumaan sa scriptwriter. So ang ganitong uri ng authenticity ang pinakahanap-hanap ng mga brand sa modernong panahon dahil ayaw na ng Gen Z sa mga pilit at scripted na palabas. So ang pagbabalik ng Coca-Cola at iba pang sponsors ay kilala sa buong mundo tong Coca-Cola bilang brand na nagtataguyod ng pamilya, pagsasama-sama at saya, at ang kanilang ad placement strategy ay napakaselan kung tutuusin lang, 'di ba? And bakit nga ba? Why Coca-Cola re-engineered its partnership? The perfect mealtime synergy. Ang Eat Bulaga ay pinapalabas sa mismong oras ng tanghalian, which is 12 p.m. Ang panonood ng show habang kumakain habang ang pamilya ay may malamig na Coca-Cola sa pagkainan ay ang pinakamalakas na usaping consumer habit sa bansa. Kaya naman sa tulong ng Maybe Tandem, hindi lang ang mga magulang ang naaabot ng Coca-Cola, kundi ang mga kabataang gumagamit ng mobile device habang nanonood ng TV. So nakita nyo po yung dominance, yung domino
effect no ng maybe sa ating pong pangkasalukuyang panahon. Kasi sa ngayon, ang pinaka-audience kasi ng maybe ay ang mga bagong henerasyon, which is the Gen Z, tapos yung mga millennials and the alpha. And marami rin po kasing mga senior citizen na talagang nabibighani, na talagang sobrang mahal na mahal ang maybe, 'di ba? Kaya naman ang pagbabalik ng Coca-Cola ay nagbukas ng pinto para sa iba pang fast-moving consumer goods brands tulad ng personal care products, instant noodles at telecommunication na mag-uunahan sa pagkuha ng ad slots sa programa. So dahil po dito, syempre, meron po kasing ang pagbalanse kasi ng entertainment value at commercial insertion ang magiging crucial na hakbang para sa pamunuan ng programa. Huwag masyadong gawing commercial ang palitan ni Raisa at Bim. Ang dahilan kung bakit sila nagbabiral dahil sa kanilang pagiging natural. 'Di ba? Ang TV broadcast ay dapat patuloy na sabayan ng malakas na digital cuts sa TikTok at YouTube upang masiguro ng mga sponsors tulad ng Coca-Cola ay nakakakuha ng parehong TV ratings at digital impression. So kaya naman sa pagbabalik ng Coca-Cola at pagdagsa ng iba pang malalaking sponsor sa Itbulaga ay hindi isang simpleng tsamba. Ito'y resulta ng dalawang mahalagang haligi, isang matatag at malinis na reputasyon ng show na nagbibigay ng brand safety sa mga kumpanya at ang sariwa at organic na pop culture impact ng tambalang maybe ni Raisa May Dizon at Bimbi Aquinoya. Sa huli, patuloy lamang ito na sa industriya ng telebisyon at advertising ang tunay na saya sa paggalang sa manonood at ang natural na chemistry ay ang nagwawagi at napapanatili ng tiwala ng mga pinakamalalaking brand sa mundo. Kaya naman on our team, we congratulate Maybe Tandem and Itbulaga for this. So kayo po, ano pong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today.